And joining us now is Ronald Llamas himself, former presidential advisor and political commentator. Good morning, Secretary, and welcome to Morning Matters. Good morning, Pauline. Long time no see. Sec Ronald, nakapagnilay ka ba during the weekend? Medyo. No? Siguro, Pauline, baka pwede mong turuan si Senator Robin Hood Padilla paano maka-appreciate ng inner beauty. Ayan. Inner beauty. Kasi parang naging personalan na. Oo, Sec Ronald. Okay, so this all started as political commentary pero mukhang nagkaroon na rin ng word war between you and the senator. First, what is your reaction doon sa kanyang naging lengthy statement? Hindi naman, dahil parang na-miss niya yung point eh. Ang ina-engage ko lang naman yung mga statements niya about China. Halimbawa, yung mga banat niya kay Tariela, yung mga banat niya sa mga critics of China, yun lang naman ang binabanatan ko. Hindi ko na nga sinagot yung banat niya sa akin na pangit daw ako eh. No? Kaya medyo totoo naman kasi yun. No? Kaya baka na-miss niya yung point. Lalo na yung statement niya na yung mga critics daw ng China ay yung mga pro-China. Dahil yung mga critics ng China, pinoprovoke yung China para pasukin yung ating territory, para tayo ay lusubin. Matagal na kasi nakapasok at lumusob yung China sa ating territory. More than 13 years na. Simula nung nag-build sila ng artificial island sa ating exclusive economic zone. Kaya medyo i-research lang ng konti yung kanyang statement na pro-China, yung mga critics of China. Okay, but Secretary Ronald, Senator Robin Padilla took exception dun sa sinabi niyo po na kaya natalo daw yung ibang artista nung nakarang eleksyon ay dahil sa kanya. Baka you'd like to elaborate on that, Sec. Well, dahil di ba nag-number 1 siya nung tumakbo siya as senator. Dahil kumanta siya sa kampanya. Kalimutan ko na yung kanta niya. No? Pero ayun nga, nakita rin ng mga tao na ano ba yung kanyang performance. No? Sabi nga niya, marami siyang nagawa. Pero hindi naman to usapin lang ng paramihan ng bills eh. Usapin ito ng iyong mga prinsipyo, ng inyong mithiin sa buhay, ano yung iyong vision. At todo yung kanyang depensa kasi lagi dun sa presidente, si Digong, na nag-pardon sa kanya, nagbigay sa kanya ng absolute pardon. Di ba na-convict siya para sa isang krimen at nakulong siya dapat for 21 years. Pinardon siya ni Digong. So, malaki yung kanyang utang na loob. Kaya kahit kinuha na ng ICC si Digong at kinasuhan ng crimes against humanity, todo yung kanyang depensa. At dahil pro-China si Digong, siya ay pro-China rin ang kanyang mga advocacies. No? Kaya yun ang binabanatan. Head siya ng Committee for Constitutional Amendments. Pero yung kanyang proposal na magkaroon ng charter change, ay binatikos ng maraming tao, etc. etc. So, yung kanyang katangian bilang senador, yung kanyang performance, ay naging measurement para sa mga botante na hindi dahil popular ka, hindi dahil artista ka, ay dapat kang iboto. Kaya for the first time, halos lahat ng mga artista na kaalyado niya ay natalo. Bong Revilla, Philip Salvador, si Willie Revillame, etc. Hindi lang sa national, pati sa local. Kaya tingin ko, yun yung malaking tulong niya na na-expose itong mga ito na pangalan lamang at popularidad lamang, name recall lamang ang dala. Na sa susunod, lalo na sa 2028, dapat may substance din. Dapat may track record din. Dapat may mga prinsipyo at saka mga mithiin din. Yun lang naman. But on the part of Senator Padilla, sinabi po niya na hindi raw ito tungkol sa artista, kundi sa mga opisyal na matagal na sa pwesto, pero wala umanong naitulong. Yan po yung naging sagot niya, Sec. But he also challenged you na tumakbo daw sa paparating na eleksyon to prove your electability. How do you respond to that challenge? Hindi ko type yun eh. Dahil wala akong laban kung halimbawa, paano ko manalo? Tapos magdedebate kami sa Senado. Siyempre, kakain ako ng alikabok. Wala akong laban sa kanya. No? Kaya ako na lang, dito na lang ako sa pagiging political heckler. No? Dahil
mas enjoy dito eh. Kesa yung makikipagdebate ka kay Marcoleta, makikipagdebate ka kay Robin Hood Padilla, makikipagdebate ka kay Bongo, tsaka kay Ambassador of Jesus Christ, Alan Peter Cayetano. Wala akong laban sa mga yon. Kaya dito na lang tayo, no? Patumpik-tumpik. Okay, so in all seriousness, Sir Ronald, so let's discuss this issue na nga na between the Chinese embassy and our officials. What does that say about how China issues are being discussed here in the country? We see different narratives. We see this dominating the discourse online. How would you assess how the Filipino people is receiving this? Kasi meron din yung Okta Research Survey, kung saan marami ang nagdi-distrust sa China, but you also have a certain segments who still trust China. Tapos meron din yung undecided segment na is still quite, has a significant number. Yes, hindi lang Okta, no? Maraming survey firms, halos pare-parehas sila eh. Yung iba nga, mas malaki pa eh. 90% pataas yung distrust. At yung sabi mo nga, Pauline, napakalaki rin nung undecided. Siguro yun yung kailangan paliwanagan. Hindi naman natin kaaway yung Chinese people. Hindi naman natin kaaway yung China. Ang kaaway natin, yung Communist Party na gobyerno ng China na sinasakop yung ating napakayaman na teritoryo sa West Philippine Sea. Kung maalala mo, Pauline, a year ago, sabi nila, mismo daw yung Palawan ay bahagi ng China. Kaya kino-call out natin sila na wag naman kayo magsalita ng ganyan. At kung mag-criticize halimbawa yung ating mga senador at saka kongresista, ay iniinsulto nila at saka binubuli nila. Imaginein mo, Pauline, kung ikaw ay isang diplomat sa China, sa Beijing, tapos magkikriticize ka sa China, tanggal ka kagad, sipa ka kagad sa China. Hindi na kinakailangan ng persona non grata. Sa Pilipinas, may freedom of speech tayo eh. May freedom of expression. Sa China kasi wala. Kaya nagagalit sila pag tayo ay bumabatikos sa Chinese government, sa Chinese Communist Party. No? Paalala lang natin sa kanila na nasa Pilipinas sila. In spite of all our weaknesses, in spite of all our problems, kung pa rin tayo, demokrasya pa rin tayo. At pwede ritong mag-criticize, pwede ritong mag-caricature. No? Kaya nga yung China, ang daming caricature laban sa atin eh. No? Pinapaalala lang natin yung hypocrisy, na galit sila nung na-caricature sila, sila ang dami nilang caricature laban sa atin. At ipapaalala natin sa kanila na nanalo tayo sa International Tribunal, sa UNCLOS, na 10th year anniversary ng ating historic win, na sinasabi ng International Tribunal na wala silang claim sa West Philippine Sea. Na yung kanilang 11 dash line na kine-claim yung buong South China Sea ay walang basihan sa international law. Yun ang pinapaalala natin sa kanila. Kaya galit na galit sila dito sa tinatawag na Transparency Project, na pinapakita natin yung kanilang aggression, yung kanilang paglabag sa international law. Kaya galit na galit sila. Pero pinapaalala ko ulit, Pauline, main reason bakit galit sila, dahil magkaiba yung ating sistema. Dito kasi may freedom of expression eh. Dito, pwede yung morning matters. No, sa China, hindi ubra yan. Hindi kayo pwede ron. Yun lang. Well, speaking of aggression, Sir Ronald, nabanggit nyo na nga na it's no secret na mas nag-level up nga rin yung parang mga verbal exchange na rin on the part of the Chinese embassy. Ito bang ginagawa nila, is that part of wolf warrior diplomacy na tinatawag, yung parang more aggressive, more assertive Chinese diplomatic style? And with that, how should the Marcos administration be handling this? Well, yes. Tama yun, Pauline. Bahagi ito ng kanilang wolf diplomacy na sinimulan nung panahon ni Xi Jinping, nung siya ay naging presidente. Before Xi Jinping kasi, yung kanilang foreign policy ay ang pinanggalingan si Zhou Enlai. Zhou Enlai, no? Ito yung kanilang ideologue at saka foreign affairs secretary nung panahon ni Deng Xiaoping. Tapos yung kanyang foreign affairs, ang sinundan nila, na huwag tayo makipag-compete sa mundo. Let us just outweight them. Pagalingan na lang ang sistema. Pero nung naging presidente si Xi Jinping, sinimulan niya itong wolf diplomacy dahil ang tingin nila, sila na yung superpower. Sila na magpapasya, lalo na dito sa ating region.
Kaya, ayun, nagkaroon tayo ng differences sa foreign policy. At itong kanilang bagong ambassador na galing sa Amerika, na-deploy dati sa US, ay talagang wolf diplomat. Kararating pa lang niya, banat na kagad all over the place. Kaya tingin ko we're going to see more of the same na yung ganitong klaseng aggression. But Sir Ronald, in the midst of this exchange between the embassy and our lawmakers, recently nag-post ang embahada ng China ng litrato of the ambassador with no less than First Lady Liza Marcos. Ano po bang basa nyo dyan? Well, yun nga ang ibig sabihin ng diplomacy no? Na ginagalang naman natin sila, nire-respeto natin sila. Nireceive pa nga ng presidente yung ambassador, di ba, nung dumating siya rito. Ang sinasabi lang natin, igalang din nila tayo. No? Yun naman ang sinasabi lang natin. Nire-respeto natin yung kanilang embassy, nire-respeto natin yung kanilang bansa. Ang hindi natin nire-respeto ay yung aggression nila sa ating teritoryo at sa teritoryo ng iba pang bansa dito sa ating rehiyon. Yung freedom of navigation, yun ang pinaglalaban natin. Kaya nga, mismo yung mga bansa as far as France, United Kingdom, Australia, New Zealand, pati yun sinusuportahan tayo Sumasama sa ating mga military exercises dito sa West Philippine Sea. Ibig sabihin, a large part of the world, including South Korea, Japan, India, ay pinoprotektahan yung freedom of navigation dito sa napakahalagang waterway. Sabi nga nila, ito yung pinakamahalaga sa buong mundo dahil 40% of global trade dumadaan dito. Yun yung ating pinaglalaban. Hindi lang yung ating West Philippine Sea, kung hindi yung right ng mundo na dumaan dito sa South China Sea, na gusto ng China, sila lang ang may control. Yun yung mahalaga nitong labanan. No? Inuulit ko, this is not just about our sovereign at saka exclusive economic zone rights. It's about the rights of the world dito sa important waterway na South China Sea. Pahuling tanong na lang, Sec. Ronald, about this issue. Analysts say that economic ties with China are unlikely to collapse even if tensions are rising and despite all these heated exchanges. Pero ang tanong ko, ang politics ba and economics, can they really be kept separate? And how sustainable is that in the long run? Well, hindi naman sila ganun ka-separate. No? Ang sinasabi lang natin ay kung sakaling makakaroon ng trade war between the Philippines and China, sana hindi naman dahil maliit lang na bansa tayo, ang mas tatamaan ay China. Dahil meron silang trade surplus sa atin. Ibig sabihin, mas malaki ang kanilang ganansya sa pakipagkalakal sa ating bansa kesa tayo sa kanila. Ikalawa, may iba tayong mga options. No? Pwede tayo mag-shift towards India, towards Bangladesh, towards Thailand. Yung mga binibili natin sa China, pwede rin natin bilhin sa ibang bansa. No? Kaya mas malaki yung ganansya ng China sa atin. Halimbawa, nickel. No? Halos kalahati ng nickel production natin napupunta sa China. Mga prutas, mga pagkain. So, hindi tayo kinakabahan dapat sa mga threat na mapuputol yung ating trade sa China dahil mas malaki ang kanilang ganansya sa atin. At meron tayong ibang options kung sakali na mag-deteriorate yung ating relasyon sa China, lalo na yung ating trading relationship. Okay, well, on other matters, Sir Ronald, today, February 1st or February 4, the first Monday of the month of February, tatalakayan na ng House Justice Committee itong impeachment complaints against President Bongbong Marcos. What are your expectations? Well, maganda yan dahil talaga namang yung impeachment ay napakahalagang proseso para sa accountability dun sa pinakamatataas na opisyal ng gobyerno. Kaya ang tingin ko lang, baka hindi masyadong mag-prosper yan. Kumpara dun sa mapa-file today, laban sa yung impeachment na mapa-file today, laban sa Vice President. Dahil hindi siya generic Very specific yung mapa-file na impeachment laban sa Vice President. Pinapanood ko kayo kanina, meron ding isa pang grupo na magpa-file today. Medyo hindi nabanggit kanina. Yung Liberal Party,
yung Akbayan Party, yung Tindig Pilipinas Coalition, will be filing an impeachment laban sa Vice President. Ngayon, mukhang mauuna pa sila eh. Dapat 9 a.m. magpa-file sila. So, yan ay very specific. Merong smoking gun against the Vice President. Yun siguro yung medyo weakness nung na-file sa Presidente. Merong usapin ng kidnapping ni Digong, may usapin ng drug use, may usapin ng culpability o command responsibility. Baka kinakailangan ay may dagdag sana kung gusto nila mag-prosper yung ganong impeachment. Katulad ng ipa-file today laban sa Vice President. Very specific yung ipa-file. 120 million spent in 11 days, binigay kay Piatos, di ba? Testimony ni Las Cañas na witness ngayon sa ICC against her father, no? Yung mga notice of disallowance galing sa COA nung siya ay DepEd secretary, etc., etc. So, ganun yung file din sa presidente dahil hindi pwede yung very generic. Well, sufficiency in form and substance is one thing, Sir Ronald, no? And I'm sure lahat ng mga magpa-file ng complaints ngayon will be more thorough with the complaints that they will be filing. Pero ibang usapan din yung appetite. Is the landscape right now ideal for an impeachment complaint? You think lulusot talaga ito sa House of Representatives? Yung pareho na kay President Bongbong, pati na rin kay VP Sara? Tingin ko mas less yung appetite. Tama ka, Pauline. Dahil nga, una, malapit na yung 2028. Ikalawa ay mababa yung approval rating ng presidente kumpara sa vice president, no? At saka may mga tulak yung office of the vice president na wag ituloy ito. Kung hindi, yung mga pipirma sa impeachment ay paparusahan niya pag siya ay naging presidente sa 2028. Parang sigurado na magiging presidente siya according to her. Kaya tingin ko yung appetite ay hindi ganun kalaki. Tingin ko hindi aabot ng 260, 250 votes yung pipirma sa impeachment ng Vice President. Pero tingin ko kaya yung 1/3. Kaya yung 1/3. Baka mahirapan sa presidente dahil presidente pa rin siya for 2.5 years. At saka very generic yung complaints laban sa kanya. Command responsibility, tapos yung, sabi ko nga, yung culpability, at saka yung kidnapping. Medyo hindi ganun siguro kalakas yun. Kaya tingin ko yung ipa-file sa Vice President, mas kaya na makakuha ng 1/3. But again, hindi ito yung 260 last year. Okay, so for my last question, Sir Ronald, what about charter change? Nabuhayan ulit yung usap-usapan about amending the Constitution. You have Senate President Tito Sotto floating the idea of meeting with their counterparts sa lower house. Si Representative Joel Chua sinasabing baka it's time na nga to revisit not just the impeachment rules but even mga political dynasties and party list system. So what are your thoughts? Is now the time to have charter change? Well, several months ago, lumabas na yan, Pauline, sa Kongreso, yung possibility ng charter change. Pero una, kulang sa panahon eh. Dahil gagawa ka ng bill, gagawa ka ng batas for charter change, halimbawa, Constitutional Convention. Tapos, magkakaroon ka ng kampanya para sa Constitutional Convention. Tapos, yung may-elect, gagawa ng bagong konstitusyon. At yung bagong konstitusyon, ikakampanya mo para maaprubahan sa isang plebisito. At gagawin mo yan sa gitna nitong unprecedented corruption scandal. Gagawin mo yan dito sa unprecedented political tensions. Baka hindi ganun kadali gawin yan. Baka ang best time dyan ay yung first year ng isang administrasyon. Ikalawa, dahil doon sa ginawa nila na People's Initiative during nung 2023, medyo na-taint yung any charter change na gagawin during this administration, na-taint ng political vested interest. Kaya tingin ko hindi siya very compelling na gawin dito sa maikling panahon na natitira. Tingin ko lang, no? Tingin ko lang. Pero syempre, lahat naman posible. Sinasabi ko lang, medyo uphill yan at this point.
All right, well, we'll leave that there for now. Thank you very much, as always, for your time, Sir Ronald Llamas, former presidential advisor and political commentator. Salamat din, Pauline, at sa lahat ng ating tigapakanig.